Paano nga ba mag-fill up ng eGov? Number 1, mag-download lang kayo ng application sa Google Play Store o kaya sa Apple Store. So ganito yung itsura ng app niya ngayon habang nire-record ko to. Number 2, pwede kayong mag-register gamit ang number nyo and pwede rin naman kayong gumamit ng email address. Once ma-receive nyo na, itatype nyo lang yung code. Nasa inyo na rin kung maglalagay kayo ng fingerprint para sa login. After nyan, ito na yung makikita ninyo. Number 3, i-click nyo nga lang yung welcome para makapag-verify kayo ng account. Click verify now. Lagay nyo lang citizenship nyo, birthday, at saka full name. Dito naman, complete address ang ilalagay ninyo. At bago nyo i-next, i-double check nyo muna. Dito naman, pipirma kayo gamit ang daliri. Nakasulat na din dito kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Kung hindi kayo satisfied sa picture, pwede nyong i-retake ang photo. Click nyo lang yung okay kapag tapos na. Number 4, pindutin nyo itong travel. Dito naman ay kakailanganin nyo ang inyong passport. Kailangan nyo itong mapicturan on the spot. I-position nyo lang siya sa loob ng frame. Okay lang kahit may daliri. At automatic na makaka-capture ang mga data sa passport nyo. After nyan, i-click nyo to. New Travel Declaration. Sa travel registration, i-click nyo lang tong for me kung sino yung may-ari ng account. Air, dahil ang sasakyan nyo ay eroplano. At departure, dahil papalabas kayo ng Pinas. Pagkatapos, click continue. I-click nyo lang itong passport. Ilalagay nyo rin yung full name, middle name, tsaka last name. Gender nyo, birth date, at saka kung anong number nyo. Dito naman ay parang katulad lang kanina. Citizenship, country of birth, passport number, kung anong bansa kayo kumuha ng passport, at kung anong date na issue ang passport nyo. Dito naman ilalagay nyo lang kung ano yung occupation nyo. Marami namang choices sa drop-down. After nyo dyan, click nyo nga lang yung next. Dito naman, ilalagay ninyo kung ano ang purpose of travel. Pwede naman vacation o kaya business trip. So ang pinili ko nga ay vacation. Sa traveler type, aircraft passenger ang piliin nyo. Sa name of airline, ilagay nyo lang kung saan kayo nag-book. Pwedeng AirAsia, pwedeng PAL. Sa flight number, makikita nyo ito sa booking confirmation o sa ticket nyo mismo. Airport of origin kung nasa ang airport o terminal kayo bago umalis ng bansa. Date of departure kung kailan kayo aalis ng bansa. Dito naman sa with transit connecting flight, ilalagay nyo kung saan muna kayo bababa bago doon sa mismong pupuntahan ninyo na bansa. So for example, pupunta kayo ng Dubai at may connecting flight kayo sa Thailand. Dito nyo ilalagay kung saan bansa kayo bababa, anong pangalan ng airport, at kung kailan kayo dadating sa bansa na yon. Pero dahil direct flight tayo at wala tayong connecting flight, hindi na natin to i-check. Dito naman, ilalagay ninyo kung saang country kayo pupunta, kung anong pangalan ng airport na bababaan ninyo. Date of arrival kung kailan kayo bababa doon. Date of return kung kailan kayo babalik ng Pilipinas. Dito naman sa destination address, pwede nyong ilagay ang pangalan ng hotel na pupuntahan ninyo doon sa bansa na yon. Kapag nasagutan nyo na ito lahat, may lalabas dito na next. Sa page na to, ay titingnan nyo lang kung tama yung mga inilagay ninyo na data. Dito naman sa currency declaration, kung may dala ka na 50,000 pesos and above, ay kailangan mo itong i-declare. I suggest na basahin nyo rin itong maigi at unawain para maiwasan ang mga aberya. Pero kung wala ka namang ganong kalaking pera na ilalabas na pera ng bansa, I suggest na i-click mo na lang ang no and proceed to next. May nilabas ka man na currency ng bansa o wala, ay kailangan mo ditong pumirma gamit ang daliri. Step 5. Dito na kayo maglalagay kung sino yung mga kasama nyong family member. I-click nyo lang tong next at i-click din ang yes. Dito nga ay mag-upload kayo ng passport ng family member. May mga data na mag-auto-populate at mailalagay sa field. Pero kung hindi naman, ay maaari ninyong pilapan ang mga field na walang details. Basta siguraduhin nyo lang na lahat ng fields ay merong details para walang maging problema sa pagpindot nyo ng next. Dito naman ay ilalagay ninyo kung anong relationship nyo doon sa kamag-anak na iniregister nyo. After nyan, click nyo lang yung next. Dito naman ay makikita ninyo yung summary ng details ng family member nyo. Pagkatapos nyo ma-double check, i-click nyo lang yung submit. Dito ay makikita nyo yung summary ng ginawa nyo. Pwede nyo pa din naman silang balikan kung meron kayong mga nagawang mali. I-click nyo nga lang yung edit. Pwede rin kayong magdagdag pa ng family member. I-click nyo lang din yung add family member. At kapag ka mai-edit o idadagdag pa kayo, i-click nyo lang yung travel. Yun lang.